Nagulat ang lahat sa lumabas na balita sa Kuwait na bawal nang pumunta roon na ang mga Pilipino. Linawin natin yan mula kay Mon Gualvez na nasa opisina ng Department of Foreign Affairs. Mon, linawin nga natin ano ang nakarating sa ating mga otoridad na utos mula nga sa bansang Kuwait patungkol sa ating mga manggagawa. Actually, Cheryl, tila nabulaga ang ating Department of Foreign Affairs tungkol nga dito sa naging kautusan na pagsususpinde ng mga Kuwaiti visa para sa ating mga manggagawa. Miyerkules lamang nila nabalitaan at kahapon lamang nila nakumpirma ang tungkol dito. Tila wala rin daw alam ang kanilang counterpart sa bansang Kuwait dahil ito nga ay desisyon ng Ministry of Interior ng naturang bansa na bagay na kanilang ikinagulat dahil wala nga daw mga tila internal confirmation and meeting with regard to this kind of decision na ginawa naman ng bansang Kuwait patungkol sa ating mga manggagawa. Cheryl. Okay, linawin natin, Mon, wala ka sa DFA, nasa may POEA ka ngayon. Yes, nasa POEA tayo ngayon, Cheryl, dahil tayo ay inaalam natin yung mga kababayan natin na baka may mga possibilities pa na nagtatangkang pumunta ng bansang Kuwait, bagay na hindi napapayagan, lalo na ang ikiniklaro natin dito yung mga first-timer na magtatrabaho, na mga domestic workers. Kasi nga, maalala natin, nitong Pebrero ay naglabas nga ng utos ang DMW na hindi na muna magde-deploy ang ating bansa ng mga bago na mga domestic workers sa bansang Kuwait. Cheryl. So meron ka bang mga kababayan natin dyan na nakausap na sana'y magpo-process na or scheduled para lumipad ng Kuwait? Actually, wala na masyado, Cheryl. Kaninang umaga, merong isa ang nagtatanong, ikinaklaro at kinoconfirm na yung tungkol dito sa balitang ito. Pero yung volume ng mga workers na nagbabalak pumunta nga sa Kuwait, madalang tayo makakita ngayon dito, Cheryl, sa ahensya. Pero ang sinasabi kasi dito ng DFA, from 275,000 na mga Filipinos na nagtatrabaho ngayon sa Kuwait, 200,000 dyan pawang mga domestic workers. At yung 75,000 lamang yung mga sinasabi nga mga non-domestic workers, probably mga nurses, mga teachers, and other mga professionals. So again, linawin lang natin, ang mga may mga makakabiyahe pa rin naman, Sharon, may mga makakapunta pa rin naman ng bansang Kuwait. Sila po yung mga may ICAMA card, yung mga may local, mga residence visa na doon sa naturang bansa. Sila ay kung sakali magbabakasyon sa Pilipinas, makakabalik pa rin naman sila sa Kuwait. Pero yung mga first-timer, may it be for work, for business, or for tourist na intention, ito po ay hindi napapayagan ng bansang Kuwait matapos nga ipatupad itong suspension ng Kuwait sa mga visa para sa Pilipinas. Sharon. Okay.